The reader's faith, God shall reveal. Doon po sa Filipos 3:15 hanggang 16. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahahayag naman ito sa inyo ng Diyos. May pagkakataon po na sa mga inaaralan ng mga apostol, maaaring iba-iba ang tinataglay na pag-iisip tungkol sa paraan ng kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Subalit magkagayunpaman ang sinabi, ipahayag din naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Kung ano po yung nasa kalooban natin, kung ano yung inabot po natin, manatili po tayo doon. Kung kaya po nating paatasin, pagyamanin ang lalo pang kasukdulan ng ating taas ng pananampalatayang iuukol sa Diyos, gawin po natin. Huwag lamang tayong magtalusira sa nilalaman ng ating puso, ng ating pag-iisip. Meron po bang patuto sa Biblia na ipinahihintulot ng Diyos na tayo manatili sa ating sariling isipan sa paraan ng pagkilala at paglilingkod sa Kanya? Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain, huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Diyan lang po sa paraan ng pagkain Hindi tayo pwedeng maghatulan. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya at nabubuwal. O patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. Ganyan po ang kalagayan. Hindi tayo ang huhusga sa ating kapwa-tao. Bayaan nating ang Diyos sapagkat siya ang nagmamay-ari sa atin. Ituloy po natin. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Ayan. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Magkaiba po Magkakaiba ng iniisip, magkakaiba ng damdamin. Pero ano ang sabi ng Biblia? Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi kinu-question ng Diyos yan. Kung nagkakaiba-iba man tayo ng pamamaraan ng ating mga pagkilala, pag-unawa, at lalo't higit sa paraan ng paglilingkod sa Diyos sa huling araw na ito. Lamang tignan natin yung pamantayan na ibig ng Diyos mangyari kung sakali man na tayo nagkakaiba't iba ng mga pag-iisip. Doon po sa 14:22 ng Roma, anumang hindi sa pananampalataya, tandaan natin, yan po ay kasalanan. Pag gumagawa tayo ng isang bagay na napipilitan tayo o pinipilit lamang tayo, subalit hindi natin kalooban, tandaan po natin ang wika po ng Biblia dyan, yan po ay ating magiging kasalanan. Bukod pa sa riyan, doon ika sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at di ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Alam mo nang ito'y dapat mong gawin, ayaw mong gawin.
alam mo namang ito'y mali. Pagkatapos sasang-ayunan mo pa. Abay, iyan ang mga pag-iisip na hindi pinapayagan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng turo ng mga apostol. Lalo na nga, pagka ang batas ay lubhang espesipiko, pagkatapos ilalabagin mo, may sasagutin ka dyan. Katulad po nito, ibibigay ko sa inyong halimbawa. Dito sa Mateo, ayaw niyong basahin to ako na babasa. Sa 5:33 ng Mateo. Bukod sa riti inyong narinig na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng hindi katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo, ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Tignan nyo nga. Pinasusumpa tayo ng isang mangangaral, ng isang nangangasiwa, sa hindi naman natin damdamin. Kung ito'y damdamin mo, ikaw ang manumpa para sa iyo. Pero pasumpain mo ang kapatid mo na hindi naman nila kalooban at pinipilit mo lang, baka managot ka riyan. At hindi kailangan yan. Pinapangako mo na. Yung bagay na ipinangangako niya, pinasusumpa mo pa. Ano ang sabi ng Biblia? Ang humigit pa sa rito, buhat sa masama. Alam ko naman naintindihan mo yan pero bakit mo ginagawa? Kinukulong mo ang pag-iisip ng mga kapatid. Huwag natin gawin yung ganyang bagay. Paano ko nasabing yan ipanumpa? Abay, tignan nyo yung presidente ng Amerika, presidente ng Pilipinas, pagka sila'y nanunumpa sa saligang batas, nakapatong ang kaliwang kamay sa Biblia, nakataas ang kanyang kanang kamay, na bilang panunumpa. Gaano pa kaya ang higit nito? Na inilagay mo sa iyong kaliwang dibdib na hinahawakan mo ang iyong puso. Matinding sumpa. Anong sinabi ni Santiago tungkol sa bagay na yan? Aba, mag-isip-isip naman kayo. Tricycle lang hawak ko, hindi Biblia, pero nakikita natin ito. Tignan ninyo yung nasa 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Mga kapatid, paunawaan ninyo ang ating mga manggagawa. Hindi po masama yun na tayo'y medyo magbukas naman sa kanila. Sayang ang paglilingkod na ginagawa natin. Isipin mo, espesipikong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo ang nilalapastangan ng mga taong ito. Mananagot po tayo dyan. Abay, hindi lang po naman yan. Noong una, hindi na nga ako kumibo Dahil
Itinuro ba namang sila'y sampalatayanan? Samantalang ang sabi ni Apostol San Pablo, hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Jesucristong napako sa krus. Maging ang ating Panginoong Jesucristo man, nagsalita doon sa 10:38 ng 1, maski huwag kayong sumampalataya sa akin, sumampalataya lang kayo sa mga gawa na nakita ninyo sa akin, upang maalaman ninyo ako'y nanggaling at nagbuhat sa Diyos. Abay, tignan niyo po yan. Mga diretsang pananalita ng katwiran na nilalabag. Abay, tignan niyo lang po doon sa yung, hindi ba po ba nung si Moises nahandun sa bundok na nakita niyo nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. Abay, ubarin mo ika ang iyong pangyapak, sapagkat ang iyong dakong kinatutuntungan ay banal. Diyos lamang po ang makapagpapahayag ng isang dako ay banal. May lilitaw na mga ngaral, sasabihin ito'y dakong banal. Aba, kulang na kulang ang oras ko dito. Isipin po naman ninyo yan. Ako po hindi nakikipagpaligsahan sa inyo tungkol dito sa ganitong bagay, pero napakasimple po nito para hindi natin intindihin. Buti, alam mo, nakulangot lang ang katapat mo. Di lalo pa kung hanip ang nakatapat mo dyan, baka lalong wala kang masabi dyan. Kung kayo hindi natakot ako pa ba matatakot? Samantalang unang-una, nagsasakit ako dito, hindi naman ako kumikita dito. Nagagastosan pa ako rito. Kayo, ika nga ni Pablo mga busog na kayo, mayayaman na kayo, naghahari na kayo nang wala kami. Pero ituro nyo lang yung tama. Kaya mga kapatid, tulungan natin ang ating mga manggagawa. Huwag tayong mangunsinti ng alam naman nating mali. Pagpaunawaan natin. Ang totoo naman alam din naman ng mga manggagawa yan na mali yung sistema. Hindi lang sila makakilos. Totoo bang talagang alam nila yon? Tignan ninyo dito sa isang talata. Ano pong sinasabi ng kasulatan? Napakahirap ng buklat dito po sa ano nga yan? Ito, nakita ko na. Ayan, nawala tuloy. 10:16. Kaya't kung hindi, datapwat ang mga ito'y nang aalipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman. At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nagpapakasira na gaya ng kinapal na walang bait. Bakit? Mas mahal nilang sarili nila kaysa katwiran ng Diyos. Hindi nila ibababa yan. Kung yung matandang nagpaunawa sa atin ito grade 1 lang kung turingan ako pa bang pansinin ng mga ito? Kaya nga sa YouTube ako nadaan Pero ito ang pinagmulan ng lahat ng yan. Nawa, lagi nating asahan ang habag at awa ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Magandang araw pong muli.